I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Nako mga kababayan, ito na. Sinasabi ko sa inyo Yan, ang sinasabi nga natin. Huwag yung masyadong ina-underestimate ang Pangulong Marcos Jr. Tahimik lang po yan. Pero pag gumalaw yan, delikado kayo. Bakit? Aba shout out sa mga Marcos loyalist supporters, Filipino and OFW. Ito na. Mga kababayan, anyari. Ayan na po. Nako po. Ayan Ayan Sabi ng RTBN, nako, Maria Clara Santa Sima, may warrant of arrest na laban kay Saldico at 17 iba pa mula sa DPWH at Suns West Corporation. Kaya't sa ating law enforcement agencies, huwag na nating tagalin pa, arestuhin na ninyo sila. Siguraduhin maisagawa ito ng mabilis at tama. Gumugulong na ang hustisya. Paano yan, mga kababayan? Ano na? Ina-underestimate nyo ang Pangulo? Baka hindi nyo naisip Pangulo ng bansa yan. Siya yung tao sa Pilipinas na very powerful. Kahit saan kayo sulok ng mundo, kaya kayong pahanapin pag kumilos yan. Yan ang sinasabi natin. Ano sabi? May warrant of arrest. You see? Yan nga ang sinasabi natin, mga kababayan. Eto na. Kakaiba itong Pangulo na ito. Ito, pakinggan po natin ang kanyang sasabihin, mga kababayan. In-announce niya. Ito. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po ay isa pang report na aking ginagawa upang malaman ng taong bayan kung ano na ang nangyayari tungkol sa mga flood control na kaso na naging iskandalo. At kung paano kung ano ang mga ating nagawa upang mapanagot ang mga may kagagawan nito. Kaya nais kong i-report na ang ombudsman formal nang naghain ng kaso laban kina Saldico at iba pang 17 individual batay sa mga ebidensyang iniakyat ng ICI at saka ng DPWH. Hindi po ito haka-haka, hindi po ito kwento. Ito po ay tunay na ebidensya. At ito po, para hindi ko na babasahin, pero makikita naman ninyo sa phone ninyo, ito yung listahan ng may arrest warrant na. At ang susunod na hakbang, ay wala nang paligoy-ligoy pa, ang ating mga otoridad ay siyempre papatupad na nila itong mga arrest warrant na ito. Aarestuhin na sila, ihaharap sa korte at pananagutin sa batas. Walang special na pagtrato, walang sinasanto. Ako ang nagsimula nitong lahat. Ako ang magtatapos. Kaya't asahan po ninyo na wala pong tigil itong aming ginagawa. At kahit na parang napakatagal ang dumaan na panahon, ako'y nagpapasalamat sa pasensya ng ating mga kababayan. Ngunit nagbunga na ng resulta ang mga pasensya ninyo. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo. Narinig nyo, mga kababayan. Kung napapansin nyo po, hindi po nabanggit yung dating speaker. Kasi si Speaker Martin kasi, nung tinawag siya sa ICI, pumunta naman po siya. Ngayon, kung ang binabase nyo po, tungkol po doon sa sinabi ng Gutisa, yun naman po ay nalaman kaagad na fake notaryo ang nangyari. At ito naman sinabi po ng RTC, RTC, na fake po yung notaryo. So, magkakaroon siguro po ng pag-iimbestiga, at siyempre si dating Speaker Martin, iimbestigahin pa po yan. Hindi naman po pwedeng arestuhin mo yung tao na kulang naman po yung ebidensya laban sa kanya. Dahil ang sinabi kasi ni dating Speaker Martin Romualdez, lalaban po siya, no? I will fight back
na with kumpletong ebidensya laban sa akusasyon ni Gutesa. And of course, yung kay Saldico naman, walang basihan po siya kasi hindi naman po naka-under oath. Yung kay Gutesa kasi naka-under oath po. Sabi kasi ni Senator Lacson, valid pa daw yun, mga kababayan. Pero ganun pa man, sabi nga naman nila Artise, is fake yung notaryo. So, iimbestigahan pa na mabuti yan, no? Kasi hindi naman po pwede na arestuhin mo si Speaker Martin. Kailangan dadaan naman din po sa proseso po yan. Kasi, mga kababayan, itong binanggit ni Pangulong Marcos Jr. ay talagang sapat yung ebidensya laban kay Saldico. Sa assets niya lang no? Ang daming air asset. Yung 17 na mga iba, yung 17 na arestuhin, mga kababayan, malinaw na malinaw po, malakas ang ebidensya laban po sa kanila. Katulad ni Bryce, katulad ni Alcantara, ni Jose Bernardo. Kaya malinaw na malinaw po yan, lakas ng ebidensya. And the rest, yung mga contractors, no? Kasama na po yung couples ng Diskaya. So, abangan po natin, mga kababayan, ano ang magiging resulta sa investigasyon laban kay dating Speaker Martin. Kasi sabi ng Pangulo, wala naman po siya sinasanto kahit sino, kamag-anak niya man ito. Pag ito involved sa korupsyon, wala po siyang magagawa. Batas po ang umiiral dito, mga kababayan. Kaya, eto na nga ba? Sabi bago maraming magpapasko? Ito na. Sabi nila, paano aarestuhin si Saldico? Wala naman siya. Ano ba ang maaring gagawin ng Pangulo? Mga kababayan. 'Di ba? Pwede naman siya pauwiin sa Pilipinas si Saldico kung saan man siya naroon, 'di ba? At huhulihin siya doon through Interpol. Kaya malamang yung red notice nakarating sa Amerika o sa Europe, hindi natin alam. Kaya abangan po natin ito, mga kababayan. Subaybayan po natin para nang sa ganun makita natin itong mga tao na ito na talagang mananagot, dapat managot. So, naku po, ito na nga sinasabi natin. Kaya sorry na lang sa mga aliporis na impakta kung may kasama dyan. Ganun talaga. Iba po kasi ang Pangulo ngayon. Sabi niya nga siya ang nag-umpisa, kaya tatapusin ko. Paktay kayo ngayon. So yun mga beswa, kayo na pong balang humusga. See you again on my next upload. Bye 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 and babush. God bless Philippines.